para hindi malagay sa eka nga o masayang ang inyo po mga pinaghirapan. Ayan, dahil hindi naman ho tayo habang panahon na tayo po ay naghahanap buhay, nagtatrabaho po sa ibang bansa. Bagamat may kalakihan ng eka nga take home natin, pero siyempre hindi natin masasabi isang araw tayo po ay sisipain dyan katulad ni Katuring. Anyway, okay, so sa balita po na nabasa natin doon sa GMA, gusto lang natin magbigay ng komento dyan at magbigay din po ng konting payo kung ano po ang dapat natin gawin para makaiwas dyan. Siyempre ito po ang balita, laman ng balita sa GMA, no? Na mag-asawa na operator po ng LPG ay tinaga at pinatay ng kahera. Ayan. Mukhang babae pa yata yung kahera, no? Dahil di umano siguro ang sabi po sa balita ay napundi na dahil mayat maya araw-araw ay pinagdududahan di umano, dahil hindi naman ho natin nasaksihan yan at nasubaybayan, ano? Di umano ay madalas pagdudahan ito pong operator na ito, yung isang yung kahera. Okay, so ano po man ang nangyari dyan, ito po ang lesson na pwede po natin gawin bilang mga tangkero. Maging maingat po tayo, no, sa pagpili ng ating magiging tauhan, no? At magkandak po tayo lagi ng regular na inventory para yung pong inventory lagi ang sasagot doon sa iyong mga katanungan, no? Mapa-accessories yan, mapatangke. Ang tangke naman napakabilis lamang yan, no? Dahil si Mrs. nga ay ginawa ng unang inventory form. So on a daily basis ay meron po tayong inventory dito sa ating siya, para isang tingin mo lang alam mo yung movement ng tangke. Maparigas ko yan, mapasulin yan, mapapiesta yan. At alam mo na, lalo ngayon may swapping. So pwedeng pinili niya ay regas ko, ang tangke niya ay iba. So saan mapupunta yun? So sa isang tinginan, alam natin agad yan, no? Okay, so kinakailangan ay wag po tayong pagurin sa pagsasagawa po ng daily inventory, at dapat alam ng iyong tauhan yan ano ang purpose ng inventory, at dapat alam din ng tauhan mo na with or without this inventory naka-memorize na sa iyong kukote kung ilan yung tangke mo sa loob. Ang mabigat niyan hindi ka nakikialam at wala kang pakialam doon sa movement, basta yung pera lang binibilang mo. So dapat malaman niya na memorize mo ang mga paninda mo. Ayan. So siyempre kinakailangan din na establish natin yung confidence, yung tiwala natin doon sa tauhan natin. Dahil pagka ganyan talaga na walang ginawa, maya't maya pinagdududahan mo yung tao mo, siyempre, no, hindi natin gina-justify yung act ng pagpatay ng kahera doon sa operator. Kaya nga para maiwasan natin yan, piliin nating maigi yung itatao natin dyan, yung mapagkakatiwalaan natin. At tapos yung sinasabi ko, yung inventory, yung consistent ang yung monitoring, no? Then siyempre wag din ho nating titipirin yung tauhan natin. Although hindi natin kaya, no, si Katuring hindi natin kaya magbayad ng 8 oras na minimum. So doon pa lamang po sa pag-hire ay dapat open ka na, sasabihin mo na kung ano yung sahod. At siyempre yung i-offer mong sahod ay wag naman yung sobrang barat, dahil kung hindi mo kayang magpasahod at nagtayo ka ng ganyan, by the suluhin mo yung pagde-deliver, no? Ngayon alam mo, napakabigat ng trabaho na ito, yung pagbubuhat ng tangke. Imagine mo 11 ang kanyang net weight plus yung bigat ng tangke. Kahapon nga si Katuring, dahil medyo umihina na rin ang ating kalusugan, kung mapapansin nyo namamayat na rin si Katuring, meron na ho tayo mga maintenance, no? Kanya kahapon salamat na lang at hindi naman ho tayo nadaganan at dahil tumumba si Katuring, dahil 2 tangke yung dala-dala natin tinulungan pa tayo ng customer natin na iangat. Ay ako, salamat.
At salamat din sa pong may kapal dahil hindi ho tayo nasugatan o nagasgasan o napaso man lang. Ayan. So mag-ingat po tayo. Huwag niyong kakalimutan sa pagpili ng tao ay ang siyempre pag-submitin po ninyo ng basic na documentary clearances, no, mga requirements like siyempre yung kanyang barangay clearance na dapat ang barangay clearance niya ay bago. Doon sa kanyang barangay clearance ay makikita yung kanyang present address. Ayan. Hindi yung kinuha mga 2 years ago. So same thing with police clearance. Ako ay sufficient enough either one of the two, barangay clearance or police clearance. Ako mas prefer ko yung barangay clearance dahil siyempre on a barangay level alam ko agad kung saan siya. And then if possible, kapag na-hire mo na siya, as much as possible, pupuntahan mo rin yung bahay kung nasaan siya. Para ano't ano man ay meron kang idea kung saan ang exact location in terms of kung saan siya nangungupahan. Huwag nyo kakalimutan na ipa-fill up sa kanya or ikaw ay i-fill up mo pagkakulang yung reference persons and reference numbers. At kung kaano-ano niya yun. Napaka-importante po yun. At huwag kakalimutan na i-open sa kanya yung kanyang duties and responsibilities. Yung duties and responsibilities. Huwag yung maganda lang yung then afterwards, ganito pala yung mga trabaho. Mas mainam nang sabihin mo sa kanya, ito ang offer mo, ito ang responsibilities mo. Ikaw, kung nabibigatan ka dun sa laki ng kanyang responsibilidad, bahala ka mag-offer ng kung ano yung makakayanan mo para naman kahit papaano, pampakonsuelo at pampalubag sa kanya. No? Tandaan mo, ramdam mo ang bigat ng trabaho, so huwag mo siyang masyadong babaratin. Kung hindi mo kaya rin lang ang magbayad, huwag ka nang kumuha. Ikaw nang bahala mag-deliver ng mga tangke mo. Kaya alam nyo, sa taas ng mga bilihin ngayon, sa mahal na rin ng mga paupa, kinakailangan i-justify din natin yung may hustisya rin yung ibibigay natin kahit papaano. Kato rin, magkano ba binibigay mo? O i-PPM nyo na lang ako, i-comment nyo na lang po dyan at sasabihin ko sa inyo kung magkano at ano pa yung binibigay natin. Dahil minsan meron tayong iba pang mga incentive na ginadagdag sa kanya, binibigay sa kanya. No? For halimbawa, tulad yan, kinakailangan ko rin mag-day off. Nagde-day off ako, so mag-isa siya. So kanya yung paglilista, pagre-resibo, magbabantay siya ng store. Whereas kung ikaw ay nandyan, less ang trabaho niya. So may mga bagay-bagay na na idadagdag natin. Liban doon, ako mahilig magluto. So normally hindi kasama ang pagkain sa kanya, nagbibigay lang ako ng meal allowance niya liban doon sa kanyang daily basic, no? Tapos nagbibigay ako ng certain amount, for example 50 pesos, 70 pesos. Pero liban doon, dahil ako ay nagluluto at gusto kong yung pagkain na kain ko ay luto ko, ay sinasama ko na siya. Hindi naman ganun kamahalan yung pagbili ng gulay. Ako, Ilocano ko, puro gulay-gulay lang din naman. Pasensya siya dahil lang laging ulam ni Catering. Kung Lunes, saluyot na hinaluan ng sitaw. Martes, ampalaya na hinaluan ng saluyot. Miyerkules, saluyot na hinaluan ng puso ng saging. Huwebes, purong ampalaya na pakbet. Biyernes, purong talong na pakbet. Sabado, purong okra na pakbet o purong saluyot na pakbet. Linggo, tahong naman tayo. Sa susunod, gusto niyang magyabang ng konti, paa naman ng manok. Magkano lang ba naman yun, di ba? So, importante, mataas ang moral ng iyong taon. Pag ayaw niya pa yun, pasensya na siya. Kainin niya yung 50 niya, yung 70 niya, lumabas siya. Di ba? Magkano lang yun? Isang kanin lang yun. So, tapos, siyempre, maging maayos ang pakikitungo natin sa tauhan natin. Okay? Maging maayos. At sabi ko nga, maganda po dyan yung open, sasabihin mo na ano yung responsibilities na ibibigay mo sa kanya. Ayan. Ngayon, Catering, paano ang gagawin natin? Sa hindi nga mapagkakatiwalaan, ano bang hinihintay mo? Huwag mo nang
bigyan ng second, third chances yan. Baka mamaya abutin mo yan, taga-tagain ka talaga dyan. Ha? Okay lang sana kung bading yan at luhuran ka na, pwede siguro. Pero dahil yan kita mo, babae nga. Nagawa pa niyang tagain yung kanyang operator. Gusto mo bang mangyari yan, katangke, na ikaw ay tagain? So, ibig sabihin, kapag nakaramdam ka na ng hindi maganda, tapatin mo na, wag mo nang pagtagalin yan, tikangkangin mo na. Ngayon, kung ikaw ay naglagay dyan, dapat maramdaman niya rin na pinagkakatiwalaan mo siya. Then at the same time, i-implement mo yung proper inventory na dapat maging SOP para hindi siya nagbabago. Bakit ka nagpapa-inventory? Hindi dahil pinagdududahan mo siya, kundi part ng kanyang responsibilidad at part ng monitoring ay yung inventory. Kung magdududa ka nang wala sa ala ka namang basihan, dahil hindi ka naman nag-inventory, yun talaga, lagi magdududa ka yan, no? So, ayan po ang tip ni Catering. Tapos, ipakita mo na alam mo yung produkto. Dapat natututo rin siya sa'yo, hindi yung natututo siya ng mga panloloko ng customer. Pambubudol. Huwag nating ituturo yung mga pambubudol na yan, panloloko ng customer. Ipakita mo sa kanya na maging proud siya dahil ikaw ay legal. Kompleto ang dokumento mo at hindi ka nagbebenta ng mga kulang-kulang na timbang. Okay? So, ayan po ang tip ni Catering para hindi po tayo tagain ng ating mga tauhan. Okay? So, sa pagpili pa ng ng mga tao, mag-iingat talaga tayo diyan. Marami diyan talagang mga veterano. Naghahanap lang lagi yan kung paano kanya mababalikan pagdating sa ng legal. Kaya dapat tapatin mo na siya. Tapatin mo na siya kung ano yung kaya mo lamang. Okay? Huwag ka rin meron dyan yung pag nakita mo na yung mga tanong niya, tanong ng akala mo graduate ng masteral law, huwag ka nang yan, hindi trabaho ang kailangan yan. Pag nakita mo na sa simula pa lamang ay medyo iba na yung dating niya, may dating na alam mo kung sino, wag na. Mag-aaway lang kayo niyan. Dapat ang tanggapin mo yung mag-grab. Mo yun, yung ako bilang nag-a-apply, talaga nangangailangan ng trabaho. Nandyan yung humility, kapakumbabaan at tanggapin niya lahat yan. So pagka ganyan, ayan ang yung mga senyales na ito ay karapat-dapat. Then wag mo naman siyang sasamantalahin. Ituring mo siya bilang kapamilya mo. At wag mong tawag nito, sasakalin naman sa kanyang sa oras. Ibigay mo yung kanyang observance ng 1 hour na lunch niya. Ibigay mo yan. No? Yung mga dapat na observance, ibigay mo yan. No? Pag sinabi mo 7:30, as much as possible, 7 o'clock. Kung wala na pauwin mo na yan. 6:35, 6:45, pag-inventory na kayo, 6:30. Hindi yung sobra-sobra. Ngayon, dapat ipaunawa mo rin sa kanya na hindi naman na araw-araw ay maganda ang benta. May mga araw na talagang kinakailangan din nating samantalahin. So, ayun, ano mo rin sa kanya, na medyo konting adjustment tayo. Ngayon, nakita mo maganda naman yung paso. Bigyan mo naman ng konting pakonsuelo. Di ba to sa kanyang basic, hindi ko kayo sinasabi na gagayahin nyo si Catering dahil si Catering medyo may bisyo ng konti. Halika, siya tayo ng konti. Sa akin yun, kasi baka mamaya umabuso naman yung yan na kala niya, lasinggero ka. Maganda, merienda mo naman ng masarap. Bumili ka ng ulam ng masarap. Kung ano yun, ipauwi mo sa kanya. Maramdaman niya na mahal mo siya. Yun ang importante. Huwag na maramdaman na pinagdududahan mo siya bilang... Pero nandun lagi yung paalala mo sa kanya. Nandun yung paalala mo sa kanya na pag hindi mo na kaya, yung tukso, maghiwalay na tayo. Dahil alam mo naman dito, sabi ko nga, makalima 10 tangki ka lang, may laman na yung kaha na pwede na siyang matukso. So ngayong nakapansin ka na hindi maganda, nakaramdam, magtapatan agad kayo. Huwag mo nang patagalin para hindi na magkaroon ng problema pa o mas lumaki pa yung problema. Magandang hapon po at magandang buhay sa ating lahat.